may halong political agenda. Yan ang iginiit ng district engineer na inaresto dahil sa umunoy panunuhol kay Congressman Leandro Leviste. Nadawit na rin sa kontrobersya ang ina ng kongresista ni si Senator Loren Legarda. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Nagsumite ng counter affidavit si Engineer Abelardo Calalo, ang DPWH District Engineer sa Batangas na nahuli sa entrapment dahil sa umano'y panunuhol kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa kanyang salaysay, mariin niyang itinanggi ang alegasyon ng panunuhol. Bahagian niya ito ng political agenda. Kwento ni Calalo, minsan daw niyang nakapulong noon si Senator Loren Legarda pagkatapos ng May 2025 elections. Dito, binigyan daw siya ng instruction, and we quote, to take care of her projects in the 1st District of Batangas. May 28 naman, inutusan daw si Calalo ng isang party list representative na mangolekta ng mga donasyon mula sa mga kontraktor bilang suporta sa mga proyekto ni Leviste. August 14, binisita raw siya ni Leviste sa kanyang opisina at sinabihang ibunyag ang mga kontraktor na binigyan ng proyekto ng nakaraang congressman. Substandard daw kasi ang pagkakagawa ng mga nasabing kontraktor sa kanilang mga proyekto, kaya dapat daw parusahan. Sagot daw ni Calalo kay Leviste, mahirap magbigay ng impormasyon sa bagay na wala siyang personal na alam. Dito na raw kinutuban si Calalo na hindi nagustuhan ni Leviste ang kanyang sagot at nagsuspetsang papalitan siya bilang district engineer. Muli silang nagpulong ni Leviste nitong August 22. Nagtanong daw ulit ang kongresista tungkol sa mga kontraktor, partikular kung ang resulta ng mga bidding ay predetermined na ng dating kongresista ng distrito ni Leviste. Sagot daw ni Calalo, wala raw siyang alam. Ang ikinagulat pa raw ni Calalo, bigla siyang tinanong ni Leviste kung magkano ang halaga ng mga kontribusyon mula sa mga kontraktor kapag umabot ito ng 10%. Sinundan pa ito ng tanong kung may dala raw siya ngayong anumang halaga. Tugon daw ni Calalo, may hawak siyang maliit na halaga ng donasyon mula sa isang kontraktor at ibibigay na lang sa assistant ni Leviste. Pero sinabihan daw siya ni Leviste na i-turn over ito para masimulan na ang kanyang proyekto. Matapos makumbinsi ni Leviste, lumabas si Calalo sa opisina ng kongresista para kunin ang nakolektang donasyon sa kanyang kotse. Pagbalik sa opisina, sinabihan siya ni Leviste na bumaba sila bago iabot ang donasyon. Tinanong siya ni Leviste kung saan ang kanyang kotse. Sa pagkakataon daw na iyon, tila may hinihintay daw ang mambabatas. Makalipas ang ilang minuto, inaresto siya ng mga pulis. Una nang iginiit ni Leviste na tinangka siyang suhulan ni Calalo para hindi imbestigahan ang mga anomalya sa flood control projects sa kanilang distrito. Sa isang panayam naman, mariing itinanggi ni Leviste na politically motivated ang pag-aresto kay Calalo. Anya, hindi raw nabanggit sa affidavit na may kasamang mga resibo ang perang ibinigay niya. Kaya ko po ito pinapoint out to raise question on the affidavit because he admits the very crucial information. Ang pera ay may kasamang resibo. Hamon naman ni Leviste kay Calalo. So kung gusto niyang patunayan na hindi po siya nag-cover up sa mga kontraktor, mabuti kung pangalanan niya ang mga kontraktor na ito. Mga kontraktor ay pwede din magsalita sa media kung totoo ba o hindi na kinausap sila ni DE at willing sila daw magpadala ng suporta para sa aking mga programa. Sinisikap pa ng News 5 na kunin ang panig ni Senator Legarda. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.